online games na to, ha? Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Nature Spring Distilled Drinking Water. Trust your instinct. Choose a trusted distilled water brand by doctors. Live tayo on air at online, Super Radio DCBB, Facebook, YouTube channel. Subscribe po kayo doon. Nasa linyo natin Sir Art Samaniego, Cybersecurity Analyst at co-convenor ng Scam Watch Pilipinas. Sir Art, magandang hapon po sa inyo. Welcome po. Double Wang sa Double B. Magandang hapon po. Good afternoon. Good afternoon sa lahat ng mga nakikinig at mga nanonood. Salamat po Salamat. sa pagbibigay sa amin ng oras. Thank you po. Oo. Thank you po sa oras, kasi ito na naman nung nagkaraan mga pagkakataon na nagkaroon ho ng pagsilip ba? Baka ho yung mga kabataan ho ngayon na impluwensyahan kaya natututong gumawa ng karahasan dala ho ng mga mobile at online games na talagang medyo kwan din naman talaga. Nandun ho yung mga baril-barilan. Ano ho ang reaction nyo ho dito sa panawagang lalo nating higpitan, i-regulate na ho talaga yung access ba ng mga kabataan sa mga games na katulad doon ng mga nababanggit. May mga yung letter R ang simula noon eh. Oo. Roblox. Roblox. Yan, nabuhay na naman. Baka doon ho natuto yung mga bata na gumamit ng Kasi ang mga daling deadly i-access weapons. nun sa mga apps lang, game apps lang, ang dali mo nang i-download nun eh. At nalalaro ho yun Oo. ng mga bata below Correct. 18, Sir Art. Oo, tama. So ang mga larong 'yan, nire-recommend na ngayon na i-total ban. Mm. No? Total ban na yung gusto nila. Pero para sa akin kasi, ang posisyon ko dito, hindi dapat yung total ban ang unang solusyon natin. Okay. Para sa mga online or offline games na to. Ano po Mas dapat? makatwiran kasi, Ay, sandali, naputol. Sir Art? Sir Art? parental control, yung Okay. enforcement ng age rating at digital literacy. So kasi pag ito, binan mo halimbawa yung gore box dati. Tinaban nila yung gore box, diba? Mm. Pag binan mo yung gore box, ang gagawin po ng mga bata, ang gagawin ng mga players, nilipat lang yan sa ibang platform. At paglipat nila sa ibang platform, alam yan ng mga cybercriminals, alam yan ng mga groomers, susundan lang sila doon. So imbis na ma-regulate natin at maturuan ng tama ang mga bata, ang ginagawa natin, blanket ban kagad. So ito kasi ang hindi alam ng mga magulang ng mga Pilipino. Pag yung bata binigyan mo ng telepono, hindi yun automatic na bibigyan mo na siya ng telepono. Meron yung settings na nagsasabing isi-set up mo ba itong telepono para sa sarili mo o para sa anak mo. Pag sinabi mo para sa anak mo at below 13 siya, ang ibig sabihin nun, hindi siya makakita ng mga apps na pang 13 years old and above. Kaya pong gawin ng magulang yon, yung setting na yon, pakialaman yung cellphone at ayusin yung setting bago ibigay sa anak yung cellphone. Tama, dapat ganun ang ginagawa ng mga magulang. Hindi basta-basta ibigay na lang, ito yung telepono. Kasi pwede mong mabago yung settings niya. Libre po ang Google Family Link. Ang tawag niya, Google Family Link. I-download mo siya sa telepono mo bilang magulang. Pagkatapos, i-register mo yung telepono ng anak mo. Pwede mo na siyang makita kung nasan siya, lalabas sa mapa. Pwede lang i-limit mo yung screen time niya. Pwede mo lang i-approve yung mga app na dina-download niya. Okay, sir. At kung kailangan niya ng additional screen time, ang mangyayari nun, magre-request siya sa inyo at pwede mong i-approve o i-reject. Okay. Ito yung mga pwede nating gawin. Pero ngayon kasi, ban na lang tayo ng ban. Hindi natin alam. Pupunta lang yan sa kabilang platform, maghahanap na imbis na makontrol natin. Napupunta na yan sa underground. Opo. O baka lalo lumagtago eh. Ang tanong, sabi nyo kanina, dapat yung mga magulang alam, marunong dito sa mga larong ito or yung mga setting na yan. Sa dami ho ng mga naglaro at may mga cellphone ba na ngayon, kahit bata, sa tingin nyo, nagawa kaya ho yun ng mga magulang na silipin yung setting or ibigay na lang yung phone? Basta hindi nila abutin na may mga pinapanood na, alam niyo na, hindi ka nais-nais yung mga anak. As long as tahimik sila at hindi sila lumalabas ng bahay, okay na lang yung mga magulang. Happy na, nasa bahay lang, naglalaro lang eh. Oo. Tama. Yun yung nagiging problema natin eh. Pinapabayaan na lang natin yung mga bata. Halimbawa, yung Roblox. Pagtingin mo sa Roblox na yun, kala mo mga blocks lang, di ba? Yes, Mga blocks lang. Oo.
Kasi pag tinignan mong casually, ay walang problema, blocks lang naman Opo, ito. opo. Pero, ang daming kaakibat na mga dangers yan pag hindi mo naturuan anak mo na mag-ingat. So ako halimbawa, nagpanggap ako na 11-year-old girl. Naglaro ako. Less than 20 minutes may nag-iimbita na sa akin na pumasok sa mga rooms. At doon sa mga room na yun, ginagawa nila yung mga sexual acts. Nako. Kahit ka-blocks. Mga blocks sila. Imagine ha, nagpanggap ako na 11-year-old ako at napasok ko yung ganong sistema. So kaya dapat, turuan natin ang mga anak natin na ito, danger yan, delikado yan. Ito, Roblox, maglalaro ka. Dapat, mag-ingat ka. So ito yung mga dapat gawin. So, uulitin mo, dapat enforcement ng age ratings, digital literacy, age-appropriate access sa parental control. Okay. Dapat yung mga yun. May dapat ba ho tayo, habang yan ay ongoing at lahat may access na ho sa iba't ibang mga laro ho ngayon, may dapat bang i-review ang gobyerno sa kung anumang ahensya, DICT siguro, lahat ng mga laro na yan para silipin na wala hong mga safe ho yan ba? Wala hong mga laro ho dyan na kunyari, yung nababanggit nyo, dadaling kayo sa room na yan, pero iba na ang tinuturo, iba na ho ang ino-offer ho doon. Nasa ibang mundo na ho yung mga bata. Kaya ba ho yan muna ng gobyerno? Kasi sa mga magulang, inaalala ko talaga, hindi na kaya yan eh. Parang overwhelmed na sila sa trabaho. Hindi kasi ko kaya na gobyerno lang ang gagawa. Dapat nito kasama ang pamilya, kasama ang magulang, kasama ang community, kasama ang simbahan, at kasama yung mga private organizations na para malabanan itong mga to. So pag magulang lang din ang iniwan mo, hindi. So pag ang gobyerno ngayon, ang default action ng gobyerno ngayon, ban ka agad eh. Yes. Ban. Parang yun ang pinakamadali, parang Sir yun na yun. Arte. Oo eh. Pero yung Oo, iba so, ayaw niyan, 'di ba? Yung ban kasi naglalaro sila pero hindi naman sila marahas. Hindi sila violent Hindi individuals. violent Oo. nature. They just enjoy the game. Gusto lang ho nila lang laro. Katulad nun ninyo, manamang talaga naglalaro din ho kayo, Sir Art, di ba? Tama. So, ito ang henerasyon ko. Mga mature generation. Naglalaro kami, ba't hindi kami naging kriminal? Correct. Oo. Hindi naman kami numaril. Oo. So dapat tingnan natin na may kaakibat na responsibility talaga to mga paglalaro ng mga bagay na to. So mas nakakabahala kasi yung social component ng online gaming, hindi yung gaming mismo. Social component, ibig sabihin yan, pag naglalaro ka kasi nagkakaroon ka ng mga kakilala doon, meron ka nakakausap. Yun yung dapat bantayan ng mga magulang. Ang problema din, Sir Art, ay ganito eh. Halimbawa po, na-control mo yung sa cellphone mo ng bata, nababantayan mo sa bahay. Pero paglabas ng paaralan, paglabas ng bahay, yung peer pressure, peer influence, yung influence ng kanyang mga kaibigan, mga kaklase sa kanya, parang ang hirap din pong pigilan nun. Parang talagang sa totoo lang, ang laki ng dilema natin dito, di ba, Sir Art? Kasi hindi lahat ng aspeto ng buhay ng bata makokontrol ng magulang at saka na eskwelahan. So, kaya nga po, ganito yan. Kasi, halimbawa, yung internet, di ba? O yung AI na lang. Hindi natin sila pwedeng pigilan gumamit niyan kasi part ng buhay ng bata yan. Correct, oo. Kung yung ang bata o ang estudyante, pinigilan mo gumamit ng AI. Pero after few years, pag nagtatrabaho na sila, required sila gumamit ng AI. Hindi nila alam. Tapos hindi sila marunong, illiterate sila doon. So, imbis na pigilan, imbis na prohibition, dapat education. Yes. Educate natin ang mga bata na responsible usage ng mga online games, kahit violent games yan. Educate natin sila paano gumamit ng AI at educate natin sila paano maging safe online. Okay. May paraan. Dapat ang bata. Opo. Go ahead po. Dapat ang bata, ito, habang maaga turuan natin sila. So, halimbawa, nag-training ako at umaattend ako ng seminar sa Israel. Sa cybersecurity, grade 3 pa lang tinuturuan na nila na magkiklik ng link, ito yung itsura ng phishing. So,
dapat kasama sa curriculum natin yung cyber hygiene o cyber Yes. security. Oo. Oo. Parang at saka sa kailangan elementarya pa lang, tinuturuan na natin ng ganong knowledge. Hindi mo pwedeng, kasi masyado pang bata, dapat high school na. Kaya lang elementarya pa lang, exposed na sa ganitong larangan eh. Tama. Oo, ang suggestion ko nga, dapat 6 or 7 years old. Turuan na natin ng mga basic online safety and security. Okay. Pero sa atin, di ba meron mga cyber security? Hindi kaya, sabi niyo kanina, baka kulang ang pwedeng gawin ng gobyerno, hindi. Pero ako naman, feeling ko, baka magdagdag lang ho tayo siguro ng inisyatibo ba? Kunyari sa lahat ng games, sabi niyo kanina, baka may pumasok ko dyan na predator pala. Kunyari, siya ay 11 o 12, pero hindi pala. May way ba para magkaroon ng parang palabas dito sa GMA? May task force firewall ba na pwedeng magbantay doon sa habang nag-gaming sila dyan? Merong, kunyari, may otoridad na pala yon, eksperto sa online para ma-detect niya, etong naglalaro, hindi to totoong bata. Paano gagawin yun? Meron ba yung ganyan? Opo, ginagawa namin yan. Nagpapanggap kami ng mga bata, tapos tinitignan namin. Tapos nire-report din namin pag may nakikita kami mga kayo din mismo maglalaro? Opo. Kaya kailangan maintindihan natin yung nilalaro ng bata. Kasi halimbawa yung bata po yung naglalaro. Meron kasi siyang investment na dyan, yung oras niya. So pag sinabi mo, tumigil ka sa paglalaro, ganun yung mga magulang, di ba? Ayaw tumigil ng bata, nagagalit yung magulang. So dapat, bilang magulang, sabihin mo na, tumigil ka dyan, bigyan kita ng 20 minutes. Ihirid yan. 25 minutes. Sige, 25 minutes ka na lang, tapusin mo yan. Kasi pag pinigilan mo sila na tumigil ka, ang mangyayari niyan, magkakaroon sila ng penalty. So magkakaroon sila ng bawas points nila dun sa nilalaro ng games. So ginagawa namin, pinag-aaralan namin itong mga attitude, pinag-aaralan namin itong psychology ng mga batang naglalaro. At dito namin naiintindihan na kailangan din nila itong gawin, kaya dapat hindi yung basta-basta na lang titigilan mo. Ito po yung pwedeng gawin ng mga magulang. Bantayan din nila yung mga anak nila habang online. Hindi, pero yung nabanggit nyo, kumbaga may cyber security forces tayo nandyan. Pwede kaya yan pondohan ng gobyerno? At least makaka-produce pa ho siguro yan ng dagdag pang trabaho, partner. Kung meron hong mga departamento na yan lang ang tutok. Total, sa mga insidente ng mga cybercrime, may mga personnel tayo na humahabol para ma-pinpoint, mahanap kung sino yung mga nag-hack, di ba? Why not on these online games, meron din nung katulad ninyo, damihan lang ho yung mga grupo ninyo na ito ang trabaho. So, tingnan niyo po, halimbawa ang CICC. Napaka-konti ng personnel nila dahil sa kakulangan sa budget. So, paano natin ito gagawin? Dapat dagdagan to ng budget ng mga to. Ang example lang, NBI, Cybercrime Division. Meron din. Iilang tao lang nandun. Kukonti lang yung tao. Nung nakita ko nga, last month nagpunta kami. Kukonti lang yung tao ng NBI para dito. May kakayahan sila. Pero sa dami ng inaasikaso nila, pati yung mga cyber libel, pati yung mga petty cybercrime, sila yung nag-aasikaso. Itong mga malalaking kaso na ganito, minsan, kukonti yung tao pupunta. Dapat talaga bigyan to ng budget ng gobyerno. Bigyan to ng budget ng mga ganitong mga initiatives para makatulong yun. Para ang tutok lang, ito mga online games. Online games sa mga bata na masiguro na wala hong nabibiktima to. Hindi sila, kasi meron mga nababalita yung dati na meron mga grupo, partner, yung may mga numbers ang pangalan ng grupo eh. Sila yung nag-uudyok sa mga bata na gumawa ng ganito. Doon na tayo, di ba? Yan ho ba, nakita nyo, pumasok na ba talaga dito yung grupo na yon? Yung nakalimutan yung number na yon na sinasabi. 764. 764, yun. Yan ho ba, nandito na ho kaya? Laganap na ho yan? So, nagra-radicalize sila ng mga bata. Ibig sabihin, nagtuturo sila ng mga kung ano-ano sa mga batang to. Meron silang mga test na ginagawa. Halimbawa, kung gusto mo maging membro, mag-brick. Bricking gawin mo. Yung bricking po, yung mga hollow blocks, mangbasag ka ng salamin ng bahay o ng kotse. Inuutusan. Video mo, tapos para maging member ka nila. So, meron sila mga tapos pag nakagawa ka ng mga gano'n na utos doon sa kanilang chat box, magkakaroon ka ng points. Tataas yung antas mo doon sa... Correct. Pero tataas yung position mo. So, ito yung mga nakakabahala ng mga bagay na dapat
masusolusyonan natin to. Hindi pwedeng magulang lang, hindi pwedeng eskwelahan lang kasi paglabas ng bata sa eskwelahan, wala na, di ba? Oo. Dapat pati simbahan, pati mamahalaan, pati tayo mga private companies, dapat magkaisa tayo para tulungan yung mga batang to kasi very alarming na talaga. Yes. Yung ganon, yung mga grupo na yun, madidetect yun? Madaling madetect? Mahirap pong madetect. Mahirap pa rin. Nadidetect po sila. Merong mga kakayahan. May kakayahan po ang mga Pilipino para madetect ang mga to. Maraming magagaling na cybersecurity personnel o experts sa Pilipinas na pwedeng matrace itong mga na to. Di ba? Pero kayo, ayaw nyo ho, kung yung laro na Roblox, ayaw nyo na iban yun, ha? Yung mga laro-laro. Pag mga ganun kasi against po ako sa total ban. Okay. Kasi yun nga, Regulation. ang gagawin po ng mga kriminal, pag lumipat yung mga bata, susundan nila yan. Alam na nila. Pero yung... Halimbawa, yung Roblox, di ba? Ang tawag kasi yan, physics-based game. Kung mabinang bata, gumulong siya, kung ano nangyayari sa tunay na buhay. Pero pag binlan mo yan, meron pang 100, lagpas 100 na games na pareho ng gameplay. Lipat lang yung bata din. So kaya, useless itong pagbaban ng mga to. Well, ang ganda. Kasi parang may ginagawa. Parang tapos na, okay na problema. Wala na. Pag binan mo, wala. Pero Sir Art, dun sa kung hindi po kayo pabor sa total ban ng mga ganyang klase ng online games, yung pong ban sa mga bata 16 below sa social media, pabor po ba kayo doon? Ang unang gumawa po nun, Australia. Yes, oo. Aminado ang Australia na failure sila sa ginawa nila. Dahil hindi nila kayang bawalan. Na-bypass yung measure na yun. Una, dahil din sa mga magulang. Pangalawa, ang gagaling ng mga bata ngayon, gagamit ka lang ng virtual private network. Yes. Pwede mo lang ma-bypass yung mga pagbaban na yan. So kaya, imbis na gumawa tayo ng mga ineffective na mga measures, dapat mag-isip tayo ng paraan. At ngayon po, ang natatanging panlaban natin, talagang education. Education lang. Na nagsisimula habang bata pa. Education and regulation. Tsaka yung bang maturuan Education natin, and regulation. maturuan sila maging responsable at alam nila na itong laro could either be disadvantageous sa kanila or advantageous. So, pili nila yung advantageous sa kanila. Hindi yung mapapahamak sila at madagdag. At madagdag ko lang sana na gumawa po ako ng isang children's book. Ang tawag ay The Kingdom of Privacy. Para to sa mga bata. Pinamimigay ko to ng libre sa mga eskwelahan, sa mga simbahan, sa mga komunidad. Yun. Para maganda yung ganun, maipasa. At marami pang katulad nyo na gagawa ng hakbang para maprotektahan ang ating mga kabataan. Alright. Kailangan natin protektahan ang mga kabataan natin para katakot na. Tama. Alright. Sir Art, maraming salamat po sa oras. You're welcome. Anytime po. Magandang hapon po. Si Sir Art Samaniego, Cybersecurity Analyst at Coco